Dahil Sabado na naman mga kapotol ay nandito na naman ho kami sa bukid. Dahil nga ho nagkayayaan na naman ho kami mag-aate na pumunta nga ho sa bukid. At dito nga ho sa pangalawang episode ng buhay namin ay magbabangka-bangkaan na naman ho kami. Ay sinuswerte nga ho kami kanina dahil nga ho may mga nahuli kaming 6 na peraso na naman. Hoy, makikita niyo yung vlog ko na yon sa part 2 nga ho ng buhay namin sa pagbabangka-bangkaan. Ay ngayong umaga nga ho medyo katanghalian na rin ay naghukay-hukay na nga ho kami dito ng mga kamuti na tinanim ni ate dito sa may gilid ng kubo nila. Ay sabi ko nga ho sa kanila ay hukayin na nga ho namin. Kasi nga ho yung iba nga ho ay nagbabalitungog na ay sa sobrang init nga ho mga kapotol. Kaya nga ho sa kahit sa kasagsagan ng init ay ay akin na talagang hinukay. Ay nakakawili din ho talagang maghukay mga kaputol, lalo na nga ho ay napakaraming laman ang isang puno. Ay nakakahukay nga ho ako ng 5, 2, 3 gayon. Kaya aliw na aliw din talaga ako kahit saksak ng init. Kaya naman ho mga kapotol ay akin na rin talagang hinukay. Ay sabi ko nga ho kay mister ay maghukay na rin siya sa gilid. Kapag nga ho pala hinukay namin yung mga puno, ng mga kamuti, yung pinakananay niya ba, ay ibabaon ulit namin para nga ho makasupling na naman ulit, makalaman ulit. Sayang rin pala yung mga kapotol kapag nga ho ay binunot mo ng tuluyan ay mamamatay nga ho si mother plant. Mother kamuti mga kapotol. At ayun nga mga kapotol ay giliw na giliw din talaga ako. Aring nga ho ay nakikita nyo nga naman ay kahit nga ho singliit nga lang ng supling niya ay meron na nga hong laman. Ganyan ho talaga kapag tinanim ang kamote sa buhangin mga kapotol. Maraming mga laman-laman. Nakakapanghinayang din talaga mga kapotol yung iba kasi nga ho ay medyo may kalakihan na rin tapos marami na din siyang biltungog. Dahil nga ho iyan sa init ng panahon mga kapotol. Ibig sabihin nga ho mga kapotol ng mga biltungog nga ho na sinasabi namin kung sa Ilocano, yun yung mga sakit ng kamoteng bagi nga ho na may tuldok-tuldok. Kapag nga ho ay yung may mga tuldok-tuldok nga ho, ibig sabihin nun may uod na siya sa ilalim ng kanyang pinakakamote. Sinisira niya yung laman mga kapotol tapos medyo may makakabaho talaga for the power ang baho niya. Kaya hindi na siya pwedeng lagain, hindi na siya pwedeng kainin kasi mapait na nga ho ang pinakalaman kapag nga ho ay may biltungog na nga ho siya. Naglumpasay na din talaga ako din kasi wala naman tayong choice. Alam nga namang hindi naman tayo makakapag-upo na maayos kaya very lumpasay nga ho ako sa mga dahon-dahon. Hindi naman sinatalbusan ang kamuting kahoy nga ho na gayaan na taniman, yung mga lamanan, gayon, para nga ho ay lumago siya. Kasi kapag tinalbusan mo nga ho mga kapotol ang mga kamote ay hindi yan magkakalaman kapag medyo tinatalbusan mo. Yang kamote na yan mga kapotol ay aring nga ho ang tinanim ni ate para nga ho ay kahit pa paano may malaga-laga man lang din sa may gilid ng bahay, may mahuhukay, gayon. Sabi nga ho nila kapag may tinanim, may aanihin. Kaya gustong-gusto din talaga namin dito sa may bukid kasi nga ho bukod sa maraming gulay, maraming mga kung ano-ano mga nakukuha namin, makakapagkandak ako ng maraming vlog. Huy! Tapos, syempre, aring nga hong kamuting kahoy, kamuting bagin nga ho na ito ay hindi nga ho namin lalagain. Ay sabi ko nga kay mister, para maiba-iba naman, may isang butin pa nga ho kami baby oil doon, ay sabi ko nga ho, ay kamote cute dito. Tapos nakakuha na nga ako ng isang planggana ay pinili-pili ko na nga ho yan para nga ho maibigyan ko rin si ate tapos alisin namin yung mga biltungog. Pagdating nga ho namin sa bahay mga kapotol ay nakauwi na nga ho kami. Sabi ko nga ho nakagugutom na naman ako kaya nga ho mag-uumpisa na rin talaga kami magluto para nga ho may kamote cute kami mamay. Napakasarap. Ay taga-balat ko nga ho si mister ay ako nga ho ay taga-hiwa ng kanyang bilog-bilog na hiwa para nga kahit pa paano ay hindi siya makonsume sa mantika. Pero nung piniprito ko talaga itong mga kapotol ay sabi ko nga kala ko mauubos ko din talaga yung baby oil sa pagpiprito ng kamote kyo ay hindi pala siya makonsumo no. Ari nga ho testingan nyo ay kala ko nga ho ay pwede siya palutang-lutangin gayon, pwede siya prituhin pero mahirap na nga rin talaga siyang makapagprito lalo na kapag lalagyan mo na siya ng mga asukal. Kaya gayon nga ho na kapag nasubrahan nga ho ng pagkainit at pagpaprito ay medyo may kapaitan na din. Nga ho hindi mo makontrol dahil nga paggato nga ho ang aming paglulutuan. Sabi nga ni mister ay matagal-tagal na din talaga siyang hindi nakakatikim ng kamote yung nga ho mga kapotol. Ay nakapagdesisyon na din talaga kami na magluto na nga kami merienda. Ay saktong-sakto nga ni mga kapotol na alas 3 nga meriendahan, taggutom. Masarap din siya kapag sa kape, diga, tapos sabay higop mo.
Busog ka na naman. Syempre nga ho mga kaputol, wag mo nga hong kakalimutang hugasan muna ang aring kamote bago mo nga lutuin. Bago nga lang ho talaga kami nakakatikim ng kamote Q kapag may nakita kami na nagtitinda sa mga tinda-tindahan, sa may peso-peso, gayon, bago nga ho kami nakakatikim eh. Kaso, hindi nga ho kami nagluluto ng gayan kasi nga ho iniisip namin baka makonsume siya sa mantika. Ay napag-isip-isip ko nga ho na hindi naman pala gaanong makonsume mga kaputol. Tapos syempre, pagkatapos mo nga ho namin ihawin ay ari na nga ho nagpadapog na aring ako. Tapos nilinis ko muna yung aring kalang kasi sobrang dami din talagang abo mga kaputol. Alam niyo yung palaging ganito yung ating lulutuan, tapos kailangan palagi siyang basa kasi kapag hihipan mo mga kaputol ay tatalbog arisan ng mga niluluto mo. At nagsimula na nga rin ho ako magprito. Ganito lang ang pagluluto ng kamote Q mga kaputol. Gayan ho, piniprito mo lang. Tapos kapag nalaman mo na medyo toasted, huy toasted, arte yan, feelingon. Kapag halimbawa nakita nyo nga ho na medyo totong-totong na yung mga balat niya, pwede na yan. Pwede mo na siyang lagyan ng asukal. Parang i-aarmilor mo kasi dito ang asukal kasabay nga ho ng mga kamote Q o mga pinirito mo nga ho na kamote. Gayon laang para mga magtamis naman ho ang ating kamote Q. Ay hindi din talaga ako nakakapagluto ng gayan. Subalit first time ko din talaga makapagluto ng gayan. Hindi pa rin talaga ako marunong talaga na sobrang tamis, sobrang pait. Pero in fairness, masarap naman po yung first luto ko talaga ng kamote Q natin. At ayun nga ho, nakapagtikim-tikim na nga rin ho si Mr. ng aring nga ho na kamote Q. At sa tingin ko nga ho ay pinartniran na natin ng kape. Ay talaga namang pagkasarap-sarap nga ho yung merienda namin ngayong ahapon. Ay sabi ko nga ho kay Mr. ay gaano nga ho kasarap. Ay sobrang sarap, gayan nga ho yung kanyang itsura. Ay natahimik na rin talaga si Gio nung habang kumakain kasi hindi pa nga ho kami talaga nakakapagtanghalian. Ay sabi ko nga ho kay Mister, ito na nga lang ho yung aming tanghalian. Ay busog-busog na rin, laban-laban na yan. Ay mabigat na lang din naman sa tiyan kapag kamote lang ang iyong tanghalian mga kaputol. Ay bukod sa makakatipid ka, makakapag-diet ka. So ito na nga lang ho ang ating luto serye. Sana ho ay nag-enjoy na naman kayo sa aking munting vlog. Salamat!